Ba, wala naman, regardless kung ganyan. Basta hindi ka lang, okay, sorry, nagkakentuhan na kami dito ng aking guest. Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay po sa inyo lahat. Ito po ang politika all the way, pero dito siguro, hindi lang politika, talagang mag-go all the way tayo dito, no? Because of my guest. Now, yung guest ko is, there's so many things I want to say about this fellow, but I'm just really happy that he's here with us today. Ano siya he's a known political blogger, analyst na rin, no? Kaya known DDS. Okay? Kumbaga, hindi na siya nananahimik at nahirap din siyang patahimikin at he speaks his mind. But more than anything else, he knows his boundaries and pagdating sa paglalatag ng katotohanan, at least from his own point of view. Please welcome on the program, Jack Argota. Jack! Ito yung mga camera nito, Olon. Hindi, kahit saan. Dami mo camera, meron pa rin, no? Ito agad, right off the bat. I see you, I follow your said, dumapasok sa akin, and they're not doing you justice. Pare, ito, sabihin ko lang siya, mas gwapo ka in person, Jack. Kasi mo ano camera? Seryoso ba? Hindi, totoo. Totoo kasi. Hindi, siguro lagi gagamit, lagi lang nilalagay na tawag dito na picture sa'yo or ano is iba di ba? Puro, alam mo yung masama ugali ng mga bashers ko Ang sama ng ugali, alam mo yun, pangit lang ako, ayun ko na comment ng mukha ko, ano ba yan? Hindi AI yun pangit lang Masama ng ugali nyo, Hindi, talagang, mas gwapo ka pare. In person, salamat. ha? Ako na sugago yung all the way. College pa lang ako, Mercer College. Ako na high school. Gano'n ba? Pero nung Mercer College, kasi nila nila akong room. Bago ako nanunog. Ako nagos na mobile na. Alam mo na. Ako nagos ng palabas na. Makaling araw na. Ako nanunog. Ang pag-uusapan natin yun, friends, ano ba't pwede natin tawag doon? BBM. Okay? Pero tungkol sa mga bading, baliw, at ano ba? Mga kung ano-ano pa. Mga korap. Yung BBM. Allergic ka na ba sa BBM? Hindi naman. Ayusin lang nila. Mamaya pag-usapan namin. Okay. Kaya nga, but let's get personal a little bit. Para I hope you won't mind. But of course, they know you as Sir Jack. The Sir Jack Argota. No? Kilala nila akong komedyante. Yan. Kilala ka na. Pero yung political analyst, ganyan. Let's talk about personal things muna. You're married. Ano ba? May tatlong anak na ako. May 3 kids. Pero isang asawa na, isang babae lang. Isang babae. Isang babae lang. Tatlong anak ko. Pero magpapakal na kami, nawalan lang ako ng pera last year. Dahil sa business ko, scam. Talaga? Malaki-laki yun. Gusto mo malaman kung magkano? Magkano? Naka 4.2. 4.2 million? Wala sa akin. Laki Kaya bulat na kayong alahas ko. Bulat na kayong sasakyan ko. Ano? I'm sorry, but sige, para rin sa mga naano sa atin, ano nangyari? Anong klaseng business ito? Are you... Vaping. Pero di ba pwede pa ba yan? Or, kasi may nakikita pa ako sa amin na bawal. May mga nakikita pa rin ako. Ngayon kasi, bali na monopoly na raw. Ni Sandro Marcos. Talaga? So, pinasok ni Sandro Marcos raw. Baka makasuwano na naman ako, Kumakalat yan sa community namin. Okay? So, ako, simula nung nagkakaso ko, naging maingat na ako. Lagi na ako may umano. Parang walang kaso. Pero mas maganda imbestigahan yan. Kung sino nagmomonopolize yan. Kasi nung wala kang Marcos, okay yung community namin, naghahanap buhay kami na maayos. Pero nung pumasok na yung mga Marcos, pinasok na lang yung gate. O nalaman nila na may pera ron. Okay. Alam mo naman yung mga kawatan. Kung sa pagkakitaan, nandun yung mga yan. Pero hindi verified, of course, no? Hindi mag-verify, pero kasi si Atty. Rowena Guanzon, alam niya. Atty. Rowena Guanzon, alam niya nangyayari.
Mm. So ngayon, wala akong business ngayon, online lang. Kung ano mabenta ko. So how are you and your family? Okay naman kayo? Okay naman, okay. Kasi may Okay ipon naman. Good. So, nagbenta ko yung sasakyan ko. Oo. Naging ako jewelry. Gulat ako para if ever na magka-problema. Salamat sir. Bait nito. Oo. Baka marigular yan. Oo. Regular ka na ba? Regular mo no, follower natin yan. O kita mo naman, lahat yan, mga gwapo lahat ng grupo ko dito. Hindi pa yun, pati director. Rock and roll. Kaya, kita mo. Kaya pasok ka dito ba? Even like the black jacket pa. Ang dating, ha? Gusto mo malaman kung bakit ako naka-on black na ako. Bakit? Black is the color of protest. Black is the color of protest. Yeah. Bakit? Magulo eh. Ganun ba? Magulo nangyayari sa gobyerno ngayon. Diba? Ako naman sana kung magnakaw kayo, hindi kami makakituhan. Ako nabubuong Pilipino eh. Kung magnakaw kayo gan, kawawa kami. Kawawa tayo. Diba? Right. Normal na tao lang naman. Oo. Tsaka tayong tinatamaan. Oo. Lahat. Hindi naman tayo sa mga hirap sa buhay, pero kahit middle class lang tayo. Right. Alam natin eh. Right. Gasolina, sasakyan mo, bilhin. Oo. Lahat ng pagasolina ko, nung wala ko mag-era sa Iran, ang normal na quote-unquote 3,000, 8,500, gano'n. Ang full tank? Oo. 3,500? 3,500. Diesel? Gas. Okay. Ganun yung kasi, naman ako Subaru na... Okay. Pero ano yun, malaking... Ako gas ayoko. Diesel kasi. Ayoko na mag-diesel kasi, maingay. Yung mga anak ko, hindi makatulog. Matangog. Kaya ano, nag-Subaru ako. Ayun na. Comfort, nakakatulog mga anak ko. Right. Tsaka lesser maintenance. Yeah. Ang tawag ko, diesel nga. Mahal nga lang yung ano. Ang ano? Ang Subaru pala. Mahal mga langis niya. Aftermarket. Yung langis niya, mahal. Langis? Baka matapak ka. Kasi alam mo, pag masyado matapak yung mabigat ng paa mo sa... Lalo na ngayon, alalay na ako. Alam mo yung automatic yung sasakyan natin. Hinahayaan ko common lang. Yan. Tama. Kaya nga automatic. Ganun lang. Yan din sabi ng tatay ko. Ako sabi ng minupo sila na kami ko. Walang-wala ako ba? Bale, nakaano ka naman yata. Tinted ka naman yata. Pero, nakalagay kasi na likod ng sasakyan ko, mukha ni Duterte. Ganun ba? Pero, lang sa court na, may mukha ako ng ganun. Pinakamagaling na presidente na abutan ko sa tanang buhay ko. Si Duterte talaga. Siya talaga. Talaga. Simula nung, alam mo, bakit ko sa sinuportahan? 2015, nag-viral siya. Alam mo may negosyante ng babae, Chinese Filipino. From Quezon City, dinala sa Davao City. Nagparo ko sila tapos land travel. Sabi ko na kaya, ngayon, kasan, meron akong kukwento sa'yo na meron plot twist. Malaki ako asawa ng panahon na yun. Nag-viral si PRRD, kaso General Bato. Si Bato na lang. Hindi pa siya presidente noon? Mayor pa lang siya. Mayor pa lang. Okay. Ngayon, yung negosyante na yun, malino. Mag-uwigaw na 15 million eh. Something, negosyo basta million. Alam mo yung pagka-pasok nila sa loob ng bangko, nakaramdam na yung manager ng bangko, magka mag-uwigaw, kapalit ako ba? Mag-withdraw ng 15 million? Di ko na, basta ganun. A considerable amount. Okay. Ngayon, tumawag yung negosyante na yun, na babae. Nararamdaman ng manager na parang may something. Pinausap yung manager ko. Naka-hostage siya. Naka-hostage pala siya. Ganit pa siya ng music. Ang ginawa ng manager, tumawag ng pulis. Yun na. Patay na. Ako sa pinaka-highlight nun, napatay na yung mga... Sa Davao? Davao City yun. Okay. Patay na. Pinaka-highlight nun, yung pagkakasabi ni Duterte. Ba't kayo mukha nyo? My city. Huwag ka bayan ko. Alam ko nun. Papatayin ko talaga. Doon sa mikat si Duterte. Doon my city. Ay, doon city. Yeah. Short of saying, parang you don't do this with me, no? Ang galing. First time ko makita. Yung bato ano ko nun prime ko nun, kasi katang ko nun 2015 ako sa mikat Kasamahin ko sa Mendoza. Yan. Makasamahin kami namin. Yun na. Nagamit ko rin siya. Kung
nakatulong rin ako sa kanya. Nangapan niya ako, hindi naman niya ako kilala. Magkasama lang ako sa pagbabago. Kasi gusto ko yung ganun leader. Gusto ko yung kami nabakan. Kasi yung mga naging presidente, kami nabakla eh. Ang ganun eh. Ang lambot. Puro kriminal. Di ba? Puro hondapan, kriminal, rape. Simula nung naging presidente si PRRD. Aminin din lahat. Alam niyo yan. Masaksiyan natin. May patayan, oo. Pero yung mga namatay, okay lang. Kriminal eh. Magnanakaw ka, agit ka, kriminal ka, blagload ka. Gusto ko nilang mamatay. Eh, pananaw ko naman eh. Ang sabi nga ni PRRD nun eh. Mamatay na yung 1 million na kriminal. Kaya kong patayin yan. Alam-alam sa 99 million na pinapino. 1 million lang sila, 99 million. Out of 100 million. Ano pipiliin mo? So Kung ikakabuti ng bayan, right. patayin mo yan. Tulit tayo. So the rest is casualties of war. Kasi mula sa kulpa naman, nung kampanya pa naman ni PRRD nun, wag mo ako iboto kung ayaw yung may mamatay. Nag-warning na siya eh. Pag naging presidente ako, maraming mamamatay na kriminal. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. In your life, no? Did it help you na, umangat? Okay ba yung buhay mo? Parang, Oo. okay na tayo. Ang daming tao okay. Siguro may mga, may nagagamay. May mga nakulong naman eh. May mga nakulong na pulis. Diba? Yung kagaya kay Kian. Kian, diba? Yeah. Malapit na maging yung santo yun, ha? So, kasi yun, yung Kian na yun, ako ko naman may memorize ng pagpapao niya. Kasi may mga kaibigan ako na malapit sa lugar nila. Talagang umano raw. Talagang runner. Umano. Kasi ang mga pulis, hindi naman nakala ng pulis para nang matay ng walang hindi na sa circle. Sa surveillance. Okay. No, but I read somewhere, I don't know kung what was your relationship? Alam ko, believe ka na yung kay BBM before, di ba? Oo. Di ba? Actually, Oo. ayaw kay Ma'am Sara. Oo. Kasi kung nasa na mga Duterte, doon ako. Noong una, paklaruhin ko na ba, ano mo bang nawala Facebook ko? Nawala yung Facebook mo? Yung 1.1 million followers. Nung panahon ng kampanya 2022. Nawala Facebook ko, dahil nagsabi ako, malapit na election nun eh. Kung simula na yung kampanya. Marami na po comment sa akin. Kami ng grupo, kami ng parlor. Yan. Kung ano parlor ka ba? Ano parlor ka? Wala ako happy. Siyempre, unahan nung Duterte nun ako. Since sinukontahan naman ni Sara, si Bongbong Marcos, doon ako. Marami ang picture. Okay. Ako na ako sa sasal ko kayo lahat ng picture. Ha? Okay. Para may proof. Nakasama ko sila Bingoy. Nakasama ko sila Marcolet Anon. 2022. Yeah. Nakapunta ako MOA. Focus nila sa MOA. Focus. Philippine Arena. Lahat. Sa Cavite. Siyempre, taga-Cavite ako. Ang kuna president. Volunteer ako. Kilala ako ni... Nag-ikot kami naman sa... So you were good. You've had a chance na talaga. Nakabuhay ako ha. Nakabuhay ako. Yeah. Kasama ko yung mga sinamahal ko. So, ngayon, nakasuwan ako kasi hindi ko gusto yung nangyayari. Kaya bumuwas ako. Ano nangyayari? Ba't nag-aaway kayo? Diba? After nung nanalo na sila? Mga 1 year pa. Tapos may nag-o-offer pala sa akin. Gusto mo malaman? May nag-offer sa akin. December 15. 2023. Okay. Nagulat siya. Nakasulo ako nun. Okay. Kasama ko yung boss ko. Nakasulo ako. Tinawagan ako ng sikat na vlogger. Okay. Kilala vlogger ko. Meron ako. Una, Viber. Viber kami. Nag-message ko na sa Viber. Sabi. Pare. 150,000. 150,000. Ano meron? Ano gagawin? Ano gagawin ko dyan? Tawag ako. Tumawag. Pare, ano yun? Gano'n? 150,000. Mumurahin mo lang sa Sara. 150,000. Isang mura lang yun. Mumurahin ko 1 month. 1 month? 1 month. Every month, 150,000.
Muna, awayin ko lang. Ako, wala ako alam na napakagulo na ba? Awayin eh. So nagsisimula pa lang yung gulo ni Presidente at saka ni VP yan. Wala akong, hindi ko lang sure. Okay. Kasi focus ako nun sa business ko. Tapos, mahilig ako sumama sa mga boss ko na pupunta na ibang lugar. Sa lugar nila, Sulu, Sambuanga. Kasi may ako sa Muslim, malapit ako sa Muslim. Kasi may kamag-anak ako Maranao. Okay. Malapit ako sa kanila. Kung mga gusto kong malaman yung kultura nito, kasi nakapunta na ako Apal. Uy, pareho tayo. Let me just maano lang din kita. Ako yung isa sa mga first Christians na naging best man in a Maranao wedding. Ano ba? Oo, sa Pilipinas, naka-document yun. Nakapunta ako ng 1990s pa. nakapunta ako ng kasal. Marawi. Saan? Kasal na Muslim. Nakapunta na ako. Nagulat nga ako ba? Kasi, Galing, no? ang ganda. Tapos nakakatawa yung siyempre, barkada ko. Alam mo, barkada ko yun di ba? Sila, ang mga Pakaso, mga Aron. Punta kami doon. Tapos sabi niya, pare, basta lang tayo, pare. Sige. Pagkatami nun, hininto kami. Wala kayo pupunta. Akala ko, akala ko suntukan na, pare. Hindi, Joe, wag. Siyempre, pare, mas bata-bata pa ako noon. Hindi, bakit? Hindi, nangihimuan ko lang. Ito, pare. May hintuan pala doon, bibigyan mo ng pera. Ganun. Hindi ko alam, pare. Akala ko away. Ako naman ang manood ko, nahaksiyan ko naman, mga mayayaman kasi sa Sulu Mga mayayaman doon. Kinasal. Grabe bulaklak. Akala mo kinasal artista. Talaga. Ganun ko ganda. Mayayaman. Kaya sabi ko, simula nun, hindi ako naniniwala mahirap ang mga Muslim. Mayayaman na mga yeah. Ano lang sila, low-key. Hindi sila Hindi showy. Hindi showy. Pero tinan mo yung laman ng bangko niyan. Kaya bulong-buang kan mo. Talaga Kasi magaling sila sa pera. Magaling sila mag-ipon. Right. They are the Chinese of the Muslim, no? Chinese ng Pilipinas. That's true. Anyway, ano nga yung Nasa naman tayo. Wala tayo. Ilo-meron ako. Inofera ka ng Ito, ilalabas ko, no? 150,000. President na si Sarah, ilalabas ko. Kasi, naaawa ko sa mga vlogger na naging ako. Ang hanap buhay kasi nila. Kilala ko yung mga yun, nakaaway ko, nakahaguka ako Nagkahagukaan kami nung nakaraang taon lang Hagukaan kami, laitan, aharan. Isa lang sinabi ko sa kanila. Wala kami nag-aralan, bobo ka. Nahaktan. Ginamay yung mga anak ko, bobo Naiinyo ko. Meron ka mang diploma? Wala. Meron ba kayo kinisame? Wala. Ano mo yun? Simpleng balat mo na mahal na sa kanila. Ako, nilalait nila ako. Kapansanan ko. Okay lang. Tanggap ko yan. Tagal na. Hindi ako naiinis ko. Pero pag nakakapanin na. Ganun. So, nagkaroon pala kayo ng mga confrontation din ng iba. So, there's isang grupo ng vlogger yan, mga vloggers. Vlogger ng mga hindi ko alam, sir, ako nakalagang payroll. Kasi out of nowhere Bobo ka, paano ka pumasok sa politika? Ano yan? Ano ka naman? Parang public board. Gumagamit pa naman yung hirap para lumipat. Kasi ngayon, lumipat ka sa politika. Politics. Kakain pa to. Ako kasi, simula, tumilit ako nag-on-in na politics na ako noon. Pero, tumilit sumusuporta na ako kasi gusto ko noon. Gusto ko ng bago, kakaiba. Gusto ko yung Palit na ako noon, maganda yung Davao, peaceful. Kaya ko na nakatap, kayong top in Southeast Asia, na shape. Magaling na mumuno. Actually, yun man. Nakapunta ako ng Davao. Nakakaya ko mismo. Nakakaganda. Hindi naman sa nang-aano ko Pagkakabili ako, wala akong nakikita mo ganun sa amin. Yung malalaking ambulansya nila. Ambulansya natin din sa NCR. High-ish diba? Ambulansya nun, para ka naka Los Angeles. Talaga. Ang laki. Magkasama pa nurse sa loob, may doktor. Kompleto kompleto Tapos yung bumbero nun, yung paratnak doon, natin, normal naman. Kung paratnak doon, may automatic, aawat yung hagdanan. Talagang Ang laki. Tapos yung naka-na-amaze ako nun, 911. 911 center ata.
Sabi ko, ang ganda nito. Alam mo yung feeling na taga-Maynila tayo, di ba? Taga-Luzon. Pag pumunta ka ron, kung gusto mo lang mabuhay ng payapa, tahimik. Doon, nabaw ka. Pero kung maghanap buhay ka marimit ka. Ako naman na maghanap buhay kasi handun ko na kami ron eh. Hindi ko naman memory. Hindi ko naman alam yung pamamuhay. Pero ang pinaka-nagustuhan ko ron, mura bilihin. Mura bilihin. Mura talaga. Alam mo yung tilapia ron? Wala akong handaan. Talaga? 1 kilo, ha? Wala pa. Pero hindi ka, did you ever think of relocating from Manila or from Cavite to Davao? Plano ako bumili ng maliit na bahay na para pag pumunta ako ng Davao. Meron ka din doon. Kasi gusto rin ang asawa ko na. Gusto niya rin doon. Oo, mas din doon. Oo. Hindi ko kasi naman eh. Kasama yung grupo ko, Banatero. The Banatero. Kasama yung mga grupo ko, Banatero. Kaya naman yun. Yeah. Ngayon, kanya-kanya kami. Kasi pumunta kami ron, namatay kasi yung bunsong kapatid ni Arabi. Bawo na tayo. Recently lang. Recently lang. Naman ago. Merong, eto nga, parang ano lang, buti na sinabi mo yung gano'n. Merong isang kamag-anak si Pierre RD, si Tatay Diggs, na galit sa kanya na do not vote for a Duterte. Yung babae, talaga bang kamag-anak Hindi ko niya? kalala yun, hindi ko narinig yun. May, Mamaya makita mo sa akin ano ko siya, hanapin ko ha. Yung, Ano sinasabi niya? Well, nakikita ko lang naman dumadaan before pa, hindi ko naman, basta ako kasi mga ganun, hindi na Baka ako hindi ka baka troll. mga troll. Troll lang yun, mga ganun. Kasi kung kamag-anak talaga, magre-react na yung kamag-anak mo mismo, sila mamsa. Sila mayor magre-react na yun. Wala naman na-react, mukhang troll. Ipakita ko si mamaya para maano. Mamurahin ko. How are you with with of course kayo ni VP lagi kayo magkasama? Ay, hindi. Once na kami nagkita. Talaga? Nung kampanya, lagi kami nagkikita ng kampanya. Pero itong lately hindi kayo nakikita? Wala First time ko sa makita ng makakausap talaga, personal. Kasi kamay, picture, meron mga... Pero hindi talaga yung pagkamero. Pero alam na, nakakatawa alam na recognize nila ako. Hindi naman ako humingi ng kapalit. Ginagawa ako, paalala ko na sa inyo, ang pag-support na galing sa puso, walang humingi ng kapalit. Hindi ako position. Spokesperson, sige. Spokesperson yan! Yung yata yung virus sa'yo. Spokesperson lang kaya naman ako nagagalit. Hindi, wala akong plano. Gusto ko simple buhay lang. Makatulong lang ako para sa bayan, hindi para sa posisyon. Ano yan? Pag nanakaw ako, gano'n. Sino mga nakausap mo na with the group of Vice President VP Sara? Meron ka bang mga ano dyan? Wala, si Mayor Basti lang. Si Mayor Baste. Kumusta naman kayo ni Mayor? Kasi ngayon parang, parang siya yata ang ginugroom na rin to become president. Oo, kasi may ano naman anak ko eh. Kung mangyari man yun, nangyari nga kayo gastos. Karat yun, di ba? Yeah. Namatay na yung tao. Yeah. Nanaman natin nung namatay. Walang kasalanan. Hindi naman kung mangyari ka ng hari, alam naman natin na wala kasalanan yung tao. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Ako na lang, logic. 125 million. Sabi mo na lang, ninakaw. Continental Funds. Laban, nasa 4.5 billion o 5 billion ni Bongbong Marcos. Kung sisilimin natin kung saan nagastos yun, sisilimin natin kay Marcos. Mas malaki yung pondo niya. So, accountabilities should not be, sinasabi mo, should not be, kumbaga, in just one corner. Kailangan in just one side. Selective, exactly. That's the word for it. Selective accountabilities. Dapat everybody. Ganon. Kung ganon yung gusto nila, simulan sa presidente. Pero ang contention naman nila, Jack, is daw, pare ko, siya ang tawag doon, siya ang supposed to be the one that initiated the investigation. Ano ng mga, yung grupo natin dyan, yung grupo nyo na, ang the one who initiated the investigation from the very beginning, apart from the confidential funds, sa flood control, is the President, BBM. So, kumbaga, ako nga nagsabi bakit? Iko-correct ko lang iko-correct ko lang yung flood control. Hindi naman talaga si Marcos
nagbulgar nun. Oh. Basta alam ko, Senator. Si Senator Villanueva. Joel Villanueva. Alam ko, saan nagsimula yung nag-control. Alam ko sa'yo, Saan nagsimula? saan Okay. Ano? sa'yo nagsabi na, Oh, okay. ano man nag-control. Ay, siya ngayon ang hinahabol. Kaya ko, nga, di ba? Ang gulo, no? Ang gulo. Ito, kuya, kung may kanalaman ka nun, Oo. sasabihin mo ba yung nangyayari? Oo. Oo. Ay, naman. Ang gulo, magulo ka. Oh, hindi, alam mo, ang gulo. Parang gusto ko na rin mag-black jacket. Parang Ano? Kasi, bagay. mura lang to. Gulo na ko Di yung ba? nakapil yan, mura lang. Yeah. Pero minsan when you think about, it's so refreshing to talk to, to people and friends like you. Kasi I get all the perspective. Ako, I try to remain apolitical, no? Hanggat ngayon. Kasi lahat naman tayo, ang gusto natin sa puso natin is sa sambayan ng Pilipino. Parang, tulad na sinabi mo, ang tagal mo na gusto mo, para, sa mga anak na rin natin, para sa atin, para sa anak na rin natin. Alam mo, nung panahon ni Arab, nung panahon niya, okay naman. Wala namang punta. Yeah. Pero marami rin Parang kung nakumakos ni Arab, buboses din ako eh. Aha. Wala naman eh. Maayos eh. Pag makaupo sa, umiyak ka ako nung napalit na sila ni Marcos, naluha na ako. Naluha ako sa luha kasi kalano yung manok ko, si Marcos. Oo, yeah. Kalano yung siniport na ako. Okay sila. What do you say now to si Diggs, si Tatay Diggs, nasa Dahig. Okay lang yun, gulo muna siya. Para sa akin kasi may mangyari masama ka sa kanya. Alam mo naman sa mga kriminal, walang imposible. Ba? Ngayon ko lang narinig yung perspective na yan, ha? Mas okay pa for you, mas okay pa siya doon dahil Kasi safer siya. Ganun ba? Kasi sabi ng mga anak, tumataba na raw siya niya. Okay. Healthy. Mahaba buhok. Baba. Rockstar na rin, ha? Rockstar na rin, ha? Ano na siya. Para sa akin, okay na siya. Safe na siya. Mas safer siya doon. Pag-upuna siya, may kuna sa mga. Yung, nandun ka ba no? Diba? Alam mo, ito nakita ko, alam mo kasi siyempre, puro lang ako kung ano nababasa ko, ano yung dumadaan sa akin. Ang lagi ang contention nila, ang lagi nilang sinasabi is when the Vice President, the VP Sara should concentrate and focus more on what needs to be done if and when she becomes president. Ang problema is, ang nagiging premise is from the DDS vloggers, ang nagiging premise is, ikaw, patay ka na, pagka naging presidente kami, ikaw, ganun ka na, ganun. What can you say to this, Zach? May makukulong talaga eh. May makukulong May makakarosahan talaga. Okay. Kasi, malaki na wala. Trillion eh. Trillion. Na wala. Hindi billion yun. Kasi sabi mo, billion lang. Kaya ko eh. Bulap naman nila ako eh. Na, bumaba eh. Nalindin na nawawala ngayon. Ayaw ka nang bumaba. Makikas mo ka eh. Ayaw makulong. So, yun ang premise. For you, talagang ganun ang... Ganun talaga mangyari. Ganun nangyari. Parang ikaw, yung anak mo, bunugbog mo ang anak ko. Hindi ka magagawagan. Parang yari ka sa akin pagkatapos. Wala na tayo magan. So, ganun talaga. Eh di parang, gantihan lang raw. Gantihan. Ang purpose nun, para mabawi yung mga ninakaw. Para maibalik. Magbalik ng pera. Maibalik ang pera. Makawawala na tayong pera. Na almost 19 trillion na lang utang natin nasa. Okay. Yung apo mo, may apo ka na ba? Meron na. Meron ka na apo. May utang na yun, sa Pilipinas. Diba? Lahat tayo may utang sa Pilipinas. Lahat na. Ang pinaka naman dito, bakit ka magnanakaw ng kanong. Normal naman magnakaw yung kulit ko eh. Hindi naman kalaki yan. Pero magnakaw ka naman gano'n. Gumon yun. Million, ninakaw yung million. Hindi na tao yun. Wala na puso yung mga. Puro ako yung kickback. Ano ang budget mo, 100 million. Kickback mo yung 5 million. Okay na yun. Nawalan lang kasi nangyayari na yun. Nangyayari. 5 million na okay na yun. Gusto mo sports car? Next project na lang. Gano'n. Ano ko, nasa ganid. Ang sinasabi ko ngayon, nangyayari yan. Nangyayari naman sinasabi ko, nangyayari na. Kahit di mga mabait na kakalanan mo yan, mabait. Nakalala ko yan. Nakukurap yan. Lahat naman. It's the system, yeah? It's part of the system. May corruption sa hospital.
may corruption sa school. Normal yan. Mhm. Pero hindi normal yung trillion, billion na nakami. Mhm. Mhm. Okay na magnakaw ka, pero may proyekto ka. Mhm. Pero kung may proyekto ka man, huwag naman substandard. Right. Kawawa tao sa'yo eh. Oo. Kakagawa na ng tulay, sila agad eh. Tama. Hindi, pero, well, actually, there are always two sides to a coin, sabi nga nila, di ba? So, some people are saying, ang binabato kay BBM is the same. There are also allegations of corruption and also, with the Vice President, di ba? What do you think? You're aware ka naman doon. Meron binabato rin kay, Magsara? kay BP. Hindi ako naniniwala doon eh. Hmm. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala. Saka confidential na eh. Yun ang sinasabi mong part of the demolition and the persecution. Yes. Okay. Hindi ako naniniwala ako. Ikaw pa naman, bigyan ka ng budget, 11 days na lang. Mhm. Kailangan mo manipulate. Aha. Kailangan mo ubusin yun. Aha. So ako, nakaisip ko lang to ah. Feeling ko si Ma'am Sara, parang nanghiram na yata ng ay, ang palakot talaga natin. Hindi naman Mhm. ang palakot talaga natin, terorista, na gumugulo sa bayan natin. Mhm. Isa yun sa problema natin. Mm. Ayun yung lahat ng eskwelahan. Gusto ni Ma'am Sara. Kasi, doon na ginastos yung complaint. Feeling ko lang Mhm. teorya ko lang to. Oo. Kasi galit talaga mga Duterte sa terorista. Oo, Galit okay. sila sa NPA. Okay. So, doon napunta yung supposed to be Feeling ko, yan. Ako. Oo. Kasi Yan. takot ko lang nag-aalala ko. Oo. Pag ginsan ko, ganyan na eh. Confidential ka na naman, hindi pa nakapit. Feeling ko, ginamit na sa ano yun. Nababasa ko rin to sa mga mga post sa mga news outlet na ginamit to para sa insurgency, Mhm. para sa terrorismo, Mhm. labanan ng terrorismo, sa eskwelahan, Oo. papaaralan. Mhm. Ganun na ginamit. Merong mga vloggers na iba, Jack, na na like for instance yan sila ano ba to? Sina Maharlika, Oo. di ba? Sino pa ba? Banat Sina Bay. Banat Bay Oo. ba yan? Or meron pang isa yung Buglis, Iloy. Iloy Buglis, sa babae. yan and yung mga ganyan. Do you ever get together? Do Ay, you si Banat Bay, kasama ko sa grupo yun. Kasama ka ba doon sa Banateros. Banateros? Oo. Yeah. Pero kasama ka ba doon nung nag si paring si Yorme? Nandun ka ba? Wala. Wala akong masabi nun. Oh. Kasi nainis ako eh. Nainis ka ba? Bakit? Nainis ako Yorme ng contest live. Talaga? Oo, sinabi ko. Totoo ba ayaw na siyang papuntahin ng SMNI? Hindi naman. Hindi naman, ha? Sa isko, nung sa yung guest namin, Oo. hindi Nainis. ako nakapag, Sumama loob mo. Hindi sumama ko kasi, inaaway-away mo si Marcos nun ah. Oo. Halos murahin mo pagkatao ni Marcos. Oo. Ngayon, walang kinalaman. Oo. Okay. Nakuhan. Gusto ko sana tanongin sa kanya kung nakatanggap ka sa maleta. Kasi bumait eh. Pero, lumiper, para maging panas na. Nauunawa ko sa iyo. Naunawa. Di ba? Mm. Maynila ka, sentro ng Pilipinas. Okay. Baka matulog ka sa Davao City. Mhm. Walang budget. Walang national budget. Walang national budget. Oo. Maganda na sa Davao, walang utang. Mhm. Maynila. Ang laki ng utang na Maynila eh. Mhm. Di ba? Mhm. Nauulawa ko si Yorme. Kung bakit ganun yung Ganun yung sagot niya. sagot niya. Kasi ikaw, ang kalaki ng budget, kawawa Manila ninyo. Magkakagulo. Paalala ko lang, ang Malacanang nahanog na Maynila. Mhm. Kung alam mo talagang alagaan yung mayor na Maynila. Mhm. Para hindi magkagulo. Okay. Malacanang lang nun. Oh, right. Hindi ko naman napanood lahat. I Mahaba saw, kasi tuwalis eh. oo nga, I saw snippets of it Oo. na yung mga critical na tanong na sinagot naman ni Yorme. ni Yorme na yun nga, ngayon naging controversial na. Umikot-ikot Akala na. nila, napahiya kami. No. Oh. Namulat ng mga tao na ano na ako. Kasi si Nobit Liam ko, Congressman Nobit Liam ko. Guest namin, ginasalan namin. Kung ano yung opinion niya yun eh. Kasi trabaho natin, anong ka lang. Kung ano sagot mo, kukontrahin namin, hanggat kaya namin. Pero wala eh, ayun talaga yung sagot niya, opinion niya. Diba?
Nobel-Leon ko, kamag-anak ni Marcos yun. Mhm. Halos kamag-anak na nila yun kasi asawa ni Nobel-Leon ko. Mhm. Insan po nila. Yeah, yeah. Oo. So, ayun Mhm. Ano pa nga yun naihi pa nga yun, naihi Oo, nag-commercial kami nun. Oo. Nakalive ko, meron na commercial, naihi Lalo kasi namin, mabigat. Pero si Yorme, hindi talaga namin mabigat kasi Oo. kilala naman natin si Yorme. Mhm. Mhm. So, Siguro, may mga anumal na si Yorme sa Maynila noon. Kaya hawak ka sa leeg ngayon. Hindi naman tayo bata na. Ako, 35 years old na ako. Hindi naman ako tulongos para right, hindi right. ko malaman kaya ako ganyan kasi Hindi to long. halalan ko rin Ako, alam mo May yun. skeletons in the closet, ika nga. Well, which brings me to my next question. Hindi mo ba inisip, Jack, to run for any... Kasi, Ay, like, wala. for instance, Cavite. Saka sa Cavite. General Trias, tumakbo ko Oo. Anong tinakbo mo? Konsehal. Konsehal? Oh, bakit? Independent ako, mag-isa lang ako. Ay, Alaban ko 21. Mahirap. 12 ko makukuha. Number 13 ka. 13. Oh, Buset Mga pre. Hindi, ganun talaga yan. 13-14. Kasi pantay kami ng 13-14. Oo. Pantay kami ng boto. Minsan well, ayoko na lang magsalta dyan dahil... Pero kasi may survey, may mga nagpapakalat na survey. Oo. So ngayon, sinishare ko. Para malakaslog ko Pakalim ako sa survey Pangatlo, ganun. Out of 21 kasi naglalaban. 12 ko makukuha. Pakalim ako, imagine. Consistent yung mga survey nila. Tapos pagdating ng eleksyon number 13. 13, 12 lang ang kailangan. Hayop ka. Awa naman. Diba? Pero kalugo ko sa mayor namin. Okay naman. No comment. Mayor. Pag tumakbo ulit ako, may mga wala na ko. May mga senior na Okay. Pagpahingin mo na mga senior, mga bata naman. Dapat kailangan na natin yung mga Bakit malikot ang isip? Agresibo. Tsaka progressive. Progresibo, di ba? Progresibo. Progresibo, ahenso. Progresibo, progresibo. Ito pa, Pero okay lang yun. pagka like right now, the President, Marico, has barely, I think, about 2 years left, no? 1 year na lang yan, actually. Because next year will be pero dapat kasi, yun naman ang sinasabi ko, huwag naman natin sabihin 1 year kasi nawawala tuloy yung essence of public service kasi ang nangyayari, Aminin natin. eleksyon na agad di ba? Aminin natin. 70% amin na kay Marco. Kaya yung mga tao, kahit na mawala. Papalitan siya. Papalitan siya. No, but what I'm driving at is, etong the remaining years, do you think it's still redeemable? Is there's of redemption somewhere? Talagang wala na ba? Wala na? Even with, kasi, Imagine mo, kung may pera ka Pilipinas, kaya nilang sulan yung problema sa gasolina. Wala na tayong pera, wala na pondo. Ako ba lahat? Diba? Nakakalungkot lang Wala na, hindi na kaya ni Marcos makabawi. Gusto niyang gumawa, bumaba siya. Pwede. Baka naman kung ganun din, mahihirapan din tayo because there are also allegations. Ganun talaga, ang pagkakaroon natin, mahabol yung mga ninakaw Pag nakuha yung mga ninakaw, nagsabayan, nasa Pilipinas lang yan. Kunyari ako, magnanakaw na si Luis Pro. Kunyari lang kunyari Luis Pro, magnanakaw ka. Kunyari lang papasukin ko, president na si Sara. Ako yung pulis, papasukin ko mo. Lahat na makita ko ron. Ginto kukunin ko. Parang isi-sheriff mo na lang. Congressman ka lang, makakabuli ka ng gold bar. May isi-sheriff na lang, gano'n ha? Okay. Kunin lahat. Ipis lahat ng ahit, bang ko lahat. So Tapos talagang lahat ng yung passport one nila. clean sweep, ika nga, pak, balik. Parang sineriff mo, parang gano'n. Tapos Forget everything. gawin din sa kanila. Kulong muna. Wala ko evidensya. Ginawa din naman nila sa ibang tao yun. Ginawa kayo ng LT. Ginawa kayo pastor. Diba? Ginawa kayo Mamaragulia. Mamaragulia, nakasamin yun. Yeah. Kunala ko siya. Cavite. So, gagawin din sa kanila yung ginawa. Sa tingin mo ba itong pagkahuli or pagbalik ni Zaldico is good for VP Sara or not? Kaya ka, Sara? Depende kung sino mahawak. Kung sino mahawak ka lang ng hali ko. Kapag hindi siya magpahawak, mag-ilyot na lang siya. Huwag sa matakot, mamamatay ka rin
Habulin mo na lahat, sabi ko. Pero, Na. Oh, ang magnanakaw, hindi mapahuli yan eh. hindi talaga. Pero maganda lang gawin sa sabi ko, umamin. Hmm. Mag-live ka. Mag-live ka, habulin mo na. Para habulin nila AI eh. Oh. Ako nakalala ko, AI, mag-live ka. Live ba? Live ka, dapat, nasa ibang bansa na, di ba? Oh. Europe yun. Oh. Magulis wifi ron. Walang lockdown, ha? Pero sabi nila, ano ba talaga? Ano ba tingin mo? Sabi nila, Hindi nahuli. Nahuli daw. Hindi nahuli. Nahuli. Why would the president declare that Ang nahuli? kumakalat kasi na nahuli, Hmm. ang pinakalabas kasi ng presidente, nahuli, sa power natin. Hmm. Na kumikilos tayo, may hinahanap natin siya. Hmm. Hindi. Hindi nahuli. Naharang si... Nabasa ko lang to. Naharang si sabi ko, kasi yung dokumento kulang, para may mali sa document. Yun lang. Oh. Hindi siya nahuli. Hindi nahuli. Hindi. Baka walang ano. Kasi meron ba I think we need to find that out. If we have even an extradition treaty. Wala nga eh. Wala tayong extradition Wala eh. treaty. So wala silang magagawa. Mag-ano tayo. Kaya ka mag-comment, mag-ahak na, kumanta ka na. Tapos mo na lahat. Okay, ano mo, mapupunin man sana. 1 year ka lang makukulong. Good na, mas balik na lang, ano? Palim ka na ng kamote, ayok ka. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Meron tayong ditong name drop. Yung name drop, I will say a name and then I will drop a name. Ikaw, whatever comes to mind, Okay. ikaw na ang bahala. Gusto mong kantahin, pwede mong sabihin, kahit ano sabihin. Gusto mo, ha? Okay, we'll start. Ito nating name drop. I will start off, of course, with, ayan, Attorney Jess Falsis. Bakla. Ganun lang. Meron. Sige. Papaliwanag ko. Very quickly, gusto mong paliwanag, okay naman. Sayang siya, sayang pinag-aralan, hindi niya nagagamit sa tama. Okay. Bago ka, pangalan mo pa naman, Jesus. Wala mo Jesus na bakla. Okay. Si Sasot. Sasot ba to? Sasot. Bakla yan, pero mabait yan, matalino yan. Okay. Alam ko hindi lawyer yan, pero matalino yan. Transgender yan eh. Oo. Kanugo ko, kasi tinanggal na yung ano niya eh, ha? Wala Matanggal na ba? Transwoman na siya eh. Trans na. Okay. Doon pala malakam siya eh, nagawa niya, di ba? Oo. Kaya kanugo ko kayo sa idol ko yan. Kanino? Okay. Matalinong bakla. Matalinong bakla. Pero- MB. Ano yun? Matalinong bakla. Pero idol ko siya. Okay. Kanino yan? Okay. Senator Robin Padilla. Matapang, may puso. Matapang. Pagmamahal, talagang makabayan, talaga yan. Okay. Idol ko yan eh. Senator Bato de la Rosa. Matapang rin yan, kasi alam, ano eh. No. Alam mo yung... MIA. Kwento ko lang sa'yo ha. Oh. Hindi, wala ka, no show sa ngayon eh. Oh. Ayaw na maulit yung nangyari kay Pierre Arabin. Nagawa mo kay Pierre Arabin eh. Kanya pa kaya. Mahirap naman yun na dalawa sila makukulong. So understandable na yung ginawa niya. Understandable. Para sa alam naman to ha. Wala kayong bash nila naman. Kiko Barzaga. Ay, nagasamin yan. Tropa yan. Tropa yan, ha? Bata pa, marami pa magagawa ng batang. Okay. Ito, Malayo mararating yan. Last na Mula Cavite hanggang Hulo. Malayo. Malayo, ha? Huwag niya nang lalakarin. Kaya ayaw ko yung makalino. Okay, ha? Pamilya nila, short lang. Pamilya ng Barsaga. Talagang gumagalaw sa Dasmariñas. Di ba, meron ako nakikitang kapitan na Barzaga. Ayun, ano mo sasabihin? Si Cap Barzaga. Ay, makalamkan mo. Oo. Bobo yun. Wala pa kayo sa kanya. Ano ba yun? Yung kumakain yung vlogger. Oo. Mag-uusap sa kanya. Ganun. Sige. Okay. Ito, last three. Okay lang, marami. Hindi. Kasi kulang oras natin. Isang oras naman tayo. Lulo mo na eh. Yusek Claire Castro. Auntie Claire. Auntie Claire, natin, minabanatan mo si Marcos. Tapos ngayon, alam mo, meron lang ba kayo? Tatanong lang ha. Parang asawa eh. Parang asawa kung makakagtanggol ha. Parang nakarang, last 2 years ago lang yata yun, binabanatan mo si BBM. Nahaglan mo na parang bobo. Kasi dami yan lawyer. Diba? Kasi yun. Well, she's married to her job and profession. Ganun lang. Ganun. Di ba may kasabihan na ganun? Ayaw mo tanggapin. Talagang mahal mo yung bayan.
Ang mahal mo bayan. Nasa gobyerno ka, bayan to. Pinapakahuran ka namin. Ayusin mo trabaho mo. Okay. Okay, ito. President BBM. Quick lang. Mahaba to. Hahaba ko ng konti to, ha. President sige, ito. okay, Pinapanatang ko to, eh. Oo. Pero, President, alam ko, mapapanood mo to. Alam ko, kilala mo ako, nakikita mo ako ng kampanya. Nahanukuran niyo ako. Okay? 4 years na, no? 4 years na lang. Ano man magagawa natin? Siguro, sabihin mo lahat ang nalalaman mo, President. Hindi lang yung pag-asa mo na medyo baka maawa pa kami sa nagawa niyo kanakuhan. Aminin niyo, sabihin mo lahat kung sino yung mga kasama mo dyan. Para mabawi, kailangan mabawi yung pera, yung balik sa tao. Gamitin sa tama, gumawa ng maraming school. Okay, ang dami ng pangako eh. Sa 10 pangako niya, 11 mali. So, President Marcos, kilala mo ako. Kayo ako nun. Okay, kilala niyo, pero ngayon, kinasuhan ako. Diba? Alisin niyo yung kaso sa akin. Ako sila nanin doon. Okay? Pero pag kinalis niyo yung kaso, hindi na namamanatan. Kasi mamabanas eh. Pero ito, last na to, Jack. Pero nagpo si Marcos, namit ko na yan. If ever, is there a chance pa rin na hindi naman total na ikaw na lang, wag na si VP Sara kasi baka samnet. Would there be a chance for you to reconcile with the president? Or yung parang reconcile differences and just say na, sige, subukan natin itong gagawin natin. Ang pag-aaral lang niya, habulin na lahat ng nalalaman niya. Yun na yan, yung message mo kanina. Oo, yun. Habulin mo lahat, mag-sorry ka sa tambayan, kasi alam, Then we'll see. marami na naputuro, 18 Marines, Botesa, daming witnesses. So, mas paniniwalaan ko pa yung ibang tao kaysa sa sundalo. Sundalo yun. Marines yung pinakamataas na uri ng sundalo sa buong Pilipinas. Maging sinungaling. Level of ito bago tayo mawala. Si Madriaga. Sino ba ito si Ramil Madriaga? Ito yun naman ang ibinabat ko sa kanya yan. Criminal eh. Criminal na sinungaling. Con artist na eh. Con artist na high level con artist. Sinungaling, sobra. Okay. Sabi niya, pakalala lang niya ni Sarah. Pakalala. Ako, puro kami naman Sarah eh. Pero kung na ako maging bagman. Madriaga, sinaulo ka. Sa ginawa mo, lalo tumaas yung ano mo. Lalo kang tatagal sa kulungan. Ganun ba? Recruit ng perplet na mangyayari sa'yo. Well, friends, it's, Kaya yung oras mo. oo nga eh. Hindi, ang bilis nga eh. Kaso yung ating boss, ginagano na tayo. No, but I'm happy na maraming salamat, Jack, for making time. Ako, like you and like everyone that comes on the program, ang puso naman natin para sa taong bayan. It's always for the country. No? So, and I'm happy na i-share with us these thoughts. Kasi miski si Presidente, I always tell everyone that he watches the show. And in the same manner na yung ibang yung kabilang side yan, sa DDS side, sila BP, they also watch the show. So, alam ko na, we are able to convey the message and the message of hope and the message of transparency. No? So, maraming salamat. Sir Jack Argota, thank you. Picture tayo, ha? Picture tayo. Maraming salamat, Jack Argota. Ayun, Gagawin! All the way! Galing. Politica all the way. Okay, thank you again very much to Jack Argota. Maraming salamat. Just to recap a bit of what we talked about, ang sabi po ni Jack, nagsimula daw po ang kanyang suporta sa mga Duterte dahil po sa tapang na nakita niya at ang progreso sa bayan ng Davao o City of Davao. Alright. Number 2, sabi rin po niya na ang corruption daw ay tunay na nangyayari, pero yung milyon at trilyon na, medyo hindi na ho yan normal, no? At sobra na daw po yan. And last but not the least, the only way that BBM can redeem himself is if he goes down from the position at mabawi po lahat ng mga nanakaw. So, thank you very much again. At dyan po nagtatapos ang politika all the way. Lagi po natin tatandaan, diskusyon lang po ito. Hindi po away, opinion, hindi personalan. This is Jojo A. Peace and love.